I've authorized U.S. forces to provide direct support to respond to the Super Typhoon. We've also secured another $1 million in urgent humanitarian aid. Batid ng Estados Unidos na kailangan ng humanitarian aid ng Pilipinas dahil sa naranasan nitong sunod-sunod na bagyo at hagupit ng Super Typhoon Pepito. Dahil dito, ayon kay US National Defense Secretary Lloyd Austin III, ipinag-utos na niya sa US forces na tumulong sa Pilipinas. Nag-iwan ng malaking pinsala ang Super Typhoon Pepito sa Catanduanes at ilang bahagi ng Central Luzon. Nilagdaan naman kanina ni Secretary Austin at Philippine National Defense Secretary Gibo Teodoro ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA sa Camp Aguinaldo. Ang GSOMIA ay isang legal framework para sa kasunduan ng Estados Unidos at ibang mga bansa. Batay sa kasunduan, magkakaroon ng mas malawak na palitan ng mga impormasyon na may kaugnayan sa defense ang dalawang bansa. Ito yung tinatawag na Classified Military Information o CMI na nakaayon sa US Executive Order 13526. Walang takdang expiration ang kasunduan pero pwede itong amyendahan o suspendihin depende sa pangangailangan. Pagkatapos ng ginawang kasunduan, ginawaran naman ni Secretary Teodoro si Secretary Austin ng Outstanding Achievement Medal dahil sa kanyang leadership at commitment. Samantala, pinangunahan naman ng dalawang National Defense Secretary ang groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng Combined Coordination Center dito sa loob ng Camp Aguinaldo. Ang CCC ang magsisilbing hub para sa real-time information sharing ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng United States Armed Forces. This center will enable real-time information sharing for a common operating picture. And it will help boost interoperability for many, many years to come. And it will be a place where our forces can work side by side to respond to regional challenges. We are more than allies. We are family. President Marcos has repeated it several times that the United States presence in the Indo-Pacific region is essential for maintaining peace and stability in this region. Pang-apat na beses nang bumisita ni US Defense Secretary Austin sa Pilipinas mula noong naupo siya sa pwesto noong 2021. Inaasahang mapapalitan siya sa pwesto sa pagpasok ng administrasyon ni Donald Trump na nakatakdang umupo bilang 47th President of the United States. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.